ay ito pong ipinadala na sulat ng Kamatayan Party List Group dito kay Speaker Martin Romualdez na nananawagan po na ipabilisin ang pag-endorse sa Committee on Justice ng mga impeachment complaints na ngayon po ay umaabot na sa 3 ang kumpirmadong nag-submit at nag-file ng mga demolition job impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kakapal ng mukha nitong mga oportunista at mga operatiba ng komunistang teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF. Kagaya po nito ni Arlene Brosas, ni Franz Castro at ni Raul Manuel para i-pressure at magbidabidahan sa loob ng House of Representatives para po itulak ang kanilang special demolition job upang wasakin at sirain ang integridad at ang mandato na ibinigay ng sambayan ng Pilipino, more than 32 million voters na naglagay kay Vice President Sara Duterte, ay ang lakas ng loob nito ng mga CPP, NPA, NDF na dapat sila nga ang sipain, tanggalin at paalisin dyan sa loob ng Kongreso kasi sapagkat walang saysay at walang kabuluhan ang kanilang pagiging bahagi ng Kongreso ng Pilipinas. No? Instead na sila ang sisipain at babawian ng kanilang pwesto sa loob ng Kongreso itong Alliance of Communist Teachers ni criminal convicted Franz Castro at itong isa pa, yung NPA lover Gabriela Partilis ni Brosas at itong kabataan NPA recruiter ni Raul Manuel na dapat pinagpupusasan ito ng taong bayan. Ang kakapal ng mga mukha nito, sabi ni Eunice. Kaya kailangan po ibasura na talaga ito ang walang saysay at walang katuturan at isang pangsira at pangwasak na uri ng operations na pinunduhan din at kinokonsente nila Marcos at Martin Romualdez itong mga pangwasak at panggulo na impeachment complaints nila laban kay Vice President Sara Duterte. Yan po ang headlines natin ha. Una. Number 2 na headline po natin, tungkol pa rin po sa mga komunistang terorista. At sumama pa itong si Johnny Pimentel na ang dami din ng mga pananagutan nito dapat sa taong bayan. Itong taga Surigao na tumatakbo yata ulit na gobernador, dapat sipain to ng mamamayang Pilipino. Diyan ay abusado din po ito. Itong gustong ipatanggal ang prangkisa ng SMNI. Ngayon, ang kakapal ng mukha nila, si Johnny Pimentel at may isa pa, may dalawa pang kongresista kasama si Arlene Brosas ng Gabriela NPA Lovers Party List, Raul Manuel ng Kabataan NPA Recruiter Party List at Franz Castro Convicted Criminal Alliance of Communist Teachers ay gustong ipa-revive muli at bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Nako, para magpasipsip sa mga oligarkong media na wala namang naitulong ng mabuti sa pagpupundar ng lipunan at kamalayan ng mamamayang Pilipino, kundi nagagamit pa ng mga oligarko at mga sakim at ganit ng mga politiko upang magkaroon ng political operations, lalo na sa panahon ng eleksyon, ang ABS-CBN ng oligarkong pamilya Lopez. So mga kababayan, ito rin ang may-ari ng Meralco na grabe sumakmal at manakal ng tubo at ganansya sa negosyo ng kuryente sa malaking bahagi ng Metro Manila at mga unang mga bayan at lungsod sa paligid ng Metro Manila. So yan ang pangalawang headline natin. Samantalang ang SMNI ay may active franchise pa po hanggang ngayon sapagkat there was no counterpart proposed bill to make a law na pepirmahan ni Marcos Jr. Ang prangkisa ng SMNI ay active and valid until 2044. Take note ha, until 2044. Ang ABS-CBN po, 2015 pa, nagpaso na ang kanilang prangkisa sa panahon pa ni late former President Noynoy Aquino. Hindi po si Pangulong Duterte ang nagpatanggal ng prangkisa ng ABS-CBN. 2015 po, nagpaso at nag-expired na ang prangkisa ng ABS-CBN at ito po ay hindi na-renew. At pinayagan sila ni Pangulong Duterte na mag-operate pa rin kahit may questionable na mga transaksyon sila, lalo na po sa pagpasok ng mga foreign capital
sa kanilang negosyo, which is bawal po yan under sa saligang batas. Pati po ang pandaraya sa mga babayaring buwis na tumatakbo ng bilyon-bilyon na pera at pondo na hindi nila naibabayad sa ating pamahalaan. At ganun din po mga kababayan, sabi ni Jo Serialis, sige na ka Eric, Jo Serialis Laranyo, pa-shout out naman dito sa amin. Hindi ko nakita anong lugar yon, mabilis eh. So klaro ang SMNI, itong bugok na si Johnny Pimentel, ang kasama niya ang mga komunistang terorista na mga party list operatives at infiltrators ay tinanggalan nila. No, kasama ito si Tambunting at siyempre ito mga abusadong alipores ni Martin Romualdez na members ng Tuadcom nila, tinanggalan nila ng prangkisa ang SMNI pero hindi naman nag-counterpart action o counterpart bill ang Senado. At until now, para sa kaalaman ng lahat, hindi po kami nakakapag-operate dyan sa SMNI News and Television sapagkat hindi binibigyan ng permit to operate ng National Telecommunications Commission under sa office ni Marcos Jr. yan. Samantalang buhay at aktibo ang operation ng franchise which is a law na ipinasa ng Kongreso, both the House of Representatives at ng Senado tungkol po dito sa franchise ng SMNI. Active pa po ito until now. While we are discussing here, 2044 pa po ang expiry o ang maximum expiration date ng batas na nagbibigay franchise sa SMNI, 2044 pa po, mga kababayan. Meaning, mayroon pa pong almost 20 years, kulang-kulang 20 years, or mahigit 19 years pa, na aktibo ang franchise ng SMNI. Pero ang abusado at tiraniko at mapanupil sa kalayaang tunay na magpahayag ang isang network na may batas na nagbibigay ng kapangyarihan dito upang mag-operate ay ang NTC, hindi niya kinikilala itong batas ng 2044 ng SMNI. At dahil yan sa kagustuhan ni Marcos at ng kanyang mga alipores, lalo na si Martin Romualdez, na ayaw mabubunyag ang mga pangungurakot at abuso nila sa pundo at kapangyarihan sa ating bayan na nagaganap. At yan ang dahilan kung bakit gusto nila ngayong i-revive at ang mga makakapal na mukha na mga asong ulol nila na komunistang maga, no? Na high blood na si Ka Eric. Aba, bibigyan nila muli ng prangkisa ang ABS-CBN na bilyon-bilyon ang hindi ibinayad na buwis sa atin sa mahigit 10 taon ang minimum at ang loan nila na sa Development Bank of the Philippines na almost 280 billion hindi nila binayaran din, tinabla pa nila ang loan. DBP is a government-owned bank na ang pundo dyan ay pundo ng mamamayang Pilipino, mga kababayan. So, nakakabahala po itong mga sabwatang ito ng mga mapang-abuso at mapangwasak na puwersa ng ating lipunan na gumagamit ng kanilang kapangyarihan dyan sa Kongreso. Lalo na itong tatlong operatiba ng CPP, NPA, NDF. Tandaan niyo po ang ACT, Gabriela at ang Kabataan Party, dapat sipain ito sa Kongreso at huwag bigyan ng boto sapagkat ginagamit nila ang poder at pondo dyan para pabagsakin ang gobyerno, guluhin ang lipunan at magkaroon po ng mga armadong tunggalian at tiran. So, ang ABS-CBN ngayon, noong 2015 pa, wala nang prangkisa yan. It is not true na may franchise sila. 2015 expired na po ang franchise nila. They were operating under provisional authority na pinayagan ni Pangulong Duterte until 2021. 5 taon o 6 na taon po sila nag-operate na walang prangkisa. Ang SMNI may prangkisa, mga kababayan. So malinaw po na ito ay isang kabulastugan, ito ay isang katarantaduhan na nagaganap sa ilalim ni Marcos Jr. Sana wag itong makapasa at wag po itong umakyat sa Senado. Ay ba, alam nyo ba kung sino ang sasalo nito pagdating sa Senado? Si Grace po lang naman po, ang lola ninyo, na pumabor po sa Corruption and Political Bribery Fund na ayuda here, ayuda there, na umabot sa 26 billion ang mga pondo na hindi ibinigay para po sa kabutihan ng mamamayan at gagamitin nila sa election and political bribery and political corruption na magiging bintahe nila sa elections 2025.